isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubayan na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay sa drug war. Nauna nang iginiit ni Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang pag-anib ng Pilipinas sa ICC dahil hindi ito nailathala sa official gazette. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabalita. Pero ang AMLAC po, sino po ba ang mga naan dyan? Di ba, mga nasa executive din? Huwag na tayo magloka na independent. Ay na naman, alam mo itong gobyerno, budol talaga itong gobyerno, napakasinungaling. Ito ang gobyernong pinakasinungaling sa sinungaling talaga. Sasabihin na naman nila, hindi kami makikialam sa AMLAC. Sinong niloko ninyo? Sinong niloko ninyo? Hindi kayo makikialam sa AMLAC? Sinong niloko ninyo? Mga tao nyo rin yun nandun Mga appointee rin ni Marcos ang mga nandyan Tapos sasabihin, hindi kayo makikialam. Yung AMLAC nga, pinakikialaman, pati yung ng mga vlogger Diba ho? O napag-utusan siguro ni Romualdez yun. Ay, isang malaking katarantaduhan po itong mga ganitong pahayag ng Malacanang na walang Kaya alam mo, expected na yan. Ganyan na ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy, di ba? Isipin mo, ginawa nila ng paraan. Alam nyo ho ba na wala sa pangalan ni Pastor Kibuloy ang lahat ng pagmamay-ari ng Kingdom, yung KOJC? Wala sa kanya, hindi sa pangalan niya. May board of director po yan. At hindi ho siya kasama ho doon. Ang naan dyan, yung mga director ho ng board of directors ng KOJC. Pero syempre, alam mo naman itong gobyerno to, parang wala ng batas na sinusunod. Kaya lahat gagawin talaga. Ma-freeze lang yung asset ng KOJC. Ngayon, eto naman si Pangulong Duterte. Antayin nyo. Hindi pa tapos yan. Baka akala ninyo natatapos yan kay Pangulong Duterte. Ang isusunod yan si VP Sara Duterte. Kaya nga yung paulit-ulit ko din sinasabi every time na nag-i-speech po tayo sa mga rally. Sinimulan yan mula doon kila Bantag, lahat ng kalaban, lahat ng sa tingin nila ay makakalaban nila. Iniisa-isa yan, si Tebes, ngayon yung matindi kay Pastor Kibuloy, di ba? Tapos kay Pangulong Duterte. Ang kasunod na niyan, si VP Sara Duterte. Ang kasunod pa yan, after VP Sara Duterte, si Baste, susunod yan, pati si Paul. Watch! Kaya kung kayo hindi pa nagigising ngayon, naku po, magising na po kayo. Uubusin nila ang angkan ng mga Duterte. Para lang talagang may sa katuparan nila mga may itim na balak nila sa Pilipinas. Uubusin nila mga Duterte. Ganyan sila mag-fabricate Alam niyo yung fabrication nila ng mga lies. Katulad nito, nakikipagkuntsaba sila sa makakaliwa. Yan na nga matindi dito mga kababayan Kasi etong gobyerno to nakikipagkuntsaba sa kaliwa. Which is, di ba naalala nyo, ganyan din ang ginawa ni Cory Aquino? Kuntsabahan sa mga makakaliwa. Ngayon, ganyan na nangyayari. Nakikipagkuntsabahan sila sa kaliwa para madiin ang mga Duterte. Bakit ko nasabi? Number 1, impeachment ni VP Sara Duterte. Sinong nagdiin ng todo-todo nun? Makakaliwa. Number 2, etong EJK, sinong namumuno dyan? Makakaliwa. Paano ko nasabi? Etong mga sinungaling nito, tingnan nyo kung gaano sila kasinungaling. Ganito sila kabudol.
Labis na nasaktan ang isang pamilya ng yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang kaanak sa isang rally na iniuugnay umano sa extrajudicial killing. Samantala, pinuna naman ng kanyang kapitbahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK bitbit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs, bagay na pinalagan ni Banal. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 nasawi ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala, kilala ko to anong EJK pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami noon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? So ayan, 2024 pinatay. Pero may kasalanan si Duterte, anak ng Tucha. Gago! Buti na lang may pumalag na kapitbahay ni Aling Sheila. Aling Sheila! Anong ginagawa ninyo dyan? Ano binibit-bit-bit ninyo, Aling Sheila? Naku, Aling Sheila, ha? Ano to? Ayuda? Ayuda po ba ang kapalit niyan? Ayex? Mahiya naman po kayo, Aling Sheila. Oh, yung kapitbahay ninyo si Aling Sheila nagkakalat sa social media. Ay, nako. Aling Sheila, umayos ka. Unang-una, ikaw, si Aling Sheila, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inuulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024. Tangina ninyong mga makakaliwa kayo. Tangina ninyo makakaliwa kayo. Ginamit nyo pa yung tao. Alam mo, patay na yung tao, binaboy nyo pa. Dapat idemanda kayo kasi merong batas tungkol dyan 'Di ba? Binaboy nyo pa yung tao. Sasabihin nyo namatay dahil sa EJK, para nyo sinasabi meron pang kinalaman sa droga kaya pinatay yan. Tangina nyo talaga. So totoo lang, kayong mga makakaliwa at kayong gobyerno na nakikikuntsaba dito sa mga makakaliwa, ang sama ng ugali nyo. Patay na, gaganyanin nyo pa. Diba? Ang sama talaga Ang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang diin ni Banal na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila. Ngunit aniya, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na morning, alam ko. Which is true naman talaga. Hindi magsusinungaling, hindi ako magkakapera dyan. Tama. Hindi naman napigilan ni Christine. Huwag kang magsinungaling kung hindi ka magkakapera. joke lang. Yun po ay isang figurative speech lang ni ate. Angonan ang kanyang pagkadismaya at matinding hinanakit. Yan ay matapos gamitin ng Bayan Europe ang larawan ng kanyang yumaong kapatid na si Aldrin Tangonan sa isang rally sa The Hague, Netherlands at ilarawan itong biktima ng war on drugs. Una-una sir, siyempre galit. Bakit sir, bumabalik po ang alaala namin. Siyang gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang na dahil lang po sa selos. Tanginan niya, no? Gago talaga itong mga itong makatae black na to, no? Namatay si ate dahil sa selos, hindi dahil sa droga. Gago talaga no? Sasabihin nyo, EJK, ganyan katarantado itong mga komunista na to. Ganyan katarantado itong mga komunista na to. Kita namin ito sa TV, parang napakawalang iya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan na hindi naman po totoo. Binigyang diin ni Christine ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang krimeng bunsod ng selos at hindi ng anumang operasyong may kinalaman sa iligal na droga. Dagdag pa niya,
Sa halip na babawasan ang sakit na kanilang dinadala, lalo lamang umanong nagpapabigat sa kanilang pagdadalamhati ang pagbaluktot sa katotohanan. Grabe, no? Kita nyo, ganyan kasama itong mga demonyo na to. At yan ang sinasakyan ng putang inang gobyerno na to. Sorry pero nakakainis talaga eh. Mapapamura ka talaga sa ginagawa ng gobyerno na ito eh. 'Di ba? Etong gobyerno to walang ginawa ko hindi babuyin ang tao at sinasakyan nila ito. Yan yung mga sinasabi nilang pinatay sa EJK. Mantakin mo, sasabihin mo paulit-ulit yan, pinatay sa EJK tapos hindi naman pala sa EJK dahil sa selos. 'Di ba? Kayo naman no. Yan tawag dyan, love. Love hurts. Nasaktan po talaga kami, sir, kasi nung parang na-recall namin, sir, yung mga pangyayaring ng araw na pinatay si Aldrin po. Bakit nagawa nila yon? Dapat sa panagutan po sana nila, sir. Maawa naman po sila. Kung may mga konsensya pa sila, wag na po sana nilang ulitin ang mga ganyang pangyayari. Dahil masakit po sa part ng mga biktima po. Nanawagan din siya sa publiko at sa mga organisasyong nagpapakalat ng maling impormasyon na magpakita ng respeto sa kanilang pamilya, lalo't higit sa lahat sa kanyang kapatid. Hiling din ni Tangonan na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news na aniyay lalo lang nagpapahirap sa mga naiwang kaanak. Maliban pa rito, ginamit din ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mapanlinlang na propaganda ang litrato ng isang yumaong doktor, pati na rin ang litrato ng isang law student mula sa University of Santo Tomas na namatay noong 2017 dahil sa hazing at hindi sa war on drugs. Para sa Diyos. Grabe, no? Napanood niyo yan, pati yung doktor, ginamit nila yung pagkamatay ng isang doktor, pati itong yung namatay sa UST to yung sa hazing, nasasabihin nila EJK, ganyan kasama yung mga yan. Ang punto ko nga dito, tila ganun ang punta ng Pilipinas. Bakit? Kasi yan ang sinasakyan ng gobyerno ng Pilipinas. Yung mga pronouncement nitong mga komunistang grupo na ito, yan po yung kanilang ginagamit. Gagamitin mo fake news. Bakit hindi mo sitahin? Ha, Claire? Ikaw, Claire. Ang daldal mo, di ba? Balakatak yung bunganga mo eh. Bakit hindi mo punahin ito mga to? Di ba naghahanap kayo ng fake news? Ayun, sampal na sa mukha ninyo yung mga fake news, di nyo sitahin. Bakit? Kasi ginagamit ninyo. Ginagamit nyo yung kwento na script na maraming namatay sa EJK. Yung pala, puro fabricated. Ang inan nyo na, no? Nakakainis. Sorry nakakabuisit eh. Patulog na ako. Bibuisit ako sa inyo. Na high blood ako sa inyo sa mga ginagawa ninyong ganyan. Alam nyong maling-mali yan. Pati mga patay na. Meron pa nga doon ako pinost na yung buhay pa siya, pinapatay na. Grabe talaga. Grabe ho talaga. As in, grabe ho yung eksena na ginagawa nitong pamahalaan natin. Hindi ko alam kung paano nila naaatim sa kanilang mga puso yung sakyan mo yung katarantaduhan, yung sakyan mo yung fake news. 'Di ba? Tapos ang lakas ng loob mo, sasabihin mo, hindi magkakaroon tayo ng pagtugi sa mga nagpapakalat ng fake news. Anong tawag nyo diyan? Putang ina ninyo, hindi nyo galawin 'yan.